Always remember to do your own research and due diligence. It is important to invest in something that we understand and only invest what you can afford to lose since lahat ng investment may risks. So kung gusto mo lang naman sumabay, it is your own discretion. Ngayon, in this video, pag-usapan naman natin what quantitative trading product does Qubits Cube offer. So sa mga hindi nakakalam, gumawa po ako part po tong episode na to ng buong course natin. Ayan, papakita ko sa inyo yung YouTube. So pagpunta nyo sa Keljas Business and Investment, meron tayong playlist. And then yan, hello, nandito yan, episode and video course 1, 2, 3, 3.A, 4. So yan, sunod-sunod yan. So itong video na to na in which in-explain ko tong quantitative trading products das offer Qubits Cube offer. So kung hindi nyo pa napapanood, ito pa rin una nyo napanood, maganda tapusin nyo yun. Panoorin nyo one by one so that for sure masasagot lahat ng tanong na pwede nyong mabato dito. So balik tayo, what is quantitative trading products das Qubits Cube offer? So yan, makikita natin ito dito sa may app. Kapag nag-trade tayo, sabihin natin smart tuloy sa Cube Shop. Meron tayong tatlo, makikita nyo rin siya sa Qubits Cube mismo na website. One for Pulse Cube, Dynaflexi Dynacube, Time Warp Epic Time Cube. So ito, makikita nyo lang din yan dito. So ayan, actually makikita nyo rin sa FAQs nyo yan. Ito FAQ, so nandito na siya nakalagay. So isa-isahin natin yan. So according doon sa app, basically Quant4 Cube focuses on real-time pulse global market strategies, enabling users to make quick decisions in rapidly changing market fluctuations. So parang medyo, alam mo, basically ang sinasabi lang niya dito, so nagkakaroon siya ng real-time global market strategies in which mabilis yung decisions ng program sa pagte-trade sa fluctuation noong market. So meaning fluctuation kasi 'di ba mabilis yan, taas baba. So pinagkakakitaan niya yung short term and real time yung actual na value or changes ng market. So don't worry guys, hindi ko alam, explain ko din to ng malalim kung sakali na may mga programmer dito or siguro mga taong mga matatalino, pwede ka nating na i-brief na ipakita sa inyo. So ngayon, explain ko naman din yung summary nito o anong itsura nito sa madaling salita. Pero hayaan nyo lang ako basahin to. Dynaflexi Dynacube naman, intelligently adjust to the select. So sa Dynaflexi Cube naman, intelligently adjust to select the most suitable trading strategy based on market demand, providing users with a diversified investment portfolio. So siya ay mautak siya sa pag-adjust to select ano ba yung suitable strategy based doon sa market demand or nangyayari, providing yung mga users with diversified since maraming ang currency na tinitrade dito. Lastly, si Time Warp Epic Time Cube. So emphasizes investment strategies within 24 hours, capturing short-term market fluctuation through time warp strategies to help user gain more stable investment return. So ayan, mas matagal, 24 hours, it will gain stable investment returns. So kumbaga, kinakapture niya yung short-term market fluctuation to yung strategies na meron siya. So ito naman, pag-usapan natin yung key features. No, medyo advanced to. Kaya ang gagawin ko na lang is, ipapakita ko na lang sa inyo yung slide, basahin nyo na lang, ipopost ko siya for 5 seconds. Pero kung gusto nyo makita yung program, ito yung itsura niya. So ayan, kung gusto nyo makuha tong PDF na to, so ayan, nakalagay na dyan. In-explain natin one by one yung mga codes na meron. So nandyan yan sa mga advanced na mag-isip, mga sobrang matatalino dito sa nanonood ng video ko. So actually, mapapansin nyo, makikita nyo yan dito. Mapapansin nyo, pag halimbawa ayan, kinilik nyo yung use, so makikita nyo itong mga program na to. Ayan. So doon sa PDF na yon or dito, i-explain ko yan in detail. Ay, di ko pala explain, no? Papakita ko lang, ginawan ko na ng slide. Kumbaga, babasahin nyo na lang. So, ito sa Dynaflexi Cube, use. Ito naman yung code na meron siya. Pagdating naman sa Time Warp, ito naman yung code na meron siya. Ayan. So, isa-isahin na natin, no? I-ready nyo na yung post button nyo. So, ayan, Quant4 Cube, bibigyan ko kayo ng 5 seconds. Basahin nyo, post nyo lang. 5, 4, 3, 2, 1. Pero kung gusto niyo pala itong as in i-explain ko, no, i-chat nyo na lang, pero iilan lang ata ang magkaka-interest na panoorin to. But anyway, kung gusto niyo talaga matutunan to, pwede tayo mag one-on-one, mag-zoom tayo, mag-chat kayo sa akin sa Facebook. The Dynaflexi Cube, 5, 4, 3, 2, 1. Time Warp Epic Time Cube, 5, 4, 3, 2,
1. And then, ito, yung mga features niya, para mas malinaw, mas makikita nyo talaga yung differences. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. So, ngayon naman, ang pag-usapan na natin, ito, summary na. Summarize na natin para sa mga taong simple lang. Okay? Yung gusto lang matutunan yung basics. So, Quant4Cube, basically, asynchronous operation, meaning it can do trades or operation one at a time, multi-strategy support, maraming strategy, and basic quantum strategy and regression. Next is DynaFlexi DynaCube, synchronous operation. So, sa Quant4, asynchronous, synchronous, meaning marami tong pwedeng gawing operation simultaneously, console logging, and advanced strategy optimization with quantum optimizer. So, ito naman yung pinagkukuhanan niya ng mas malalim pang program. And then next is Time Warp Epic Time Cube, emphasizes data optimization and signal calculation. Leveraging, ito naman yung sa kanya, Qubits Cube Pro for advanced features. So, ganun lang.